binabagsak ko yung industriya ng laptop repair. So ayan, magandang araw sa inyo. Bali, gumawa muna ako ng video. So, meron lang akong gustong linawin sa mundo ng laptop repair industry, no. Ang topic ngayon ay business competent or kompetensya, no. So, ano ba yung nangyayari sa laptop repair industry, no. So, which is napapansin ko lang 'yan sa mga other team group ng mga technician. So, which is mga technician kasi minsan grupo-grupo kasi sila eh. Minsan team-team, ganun. Tapos, ayun, may dumating sa akin na mensahe na which is regards sa mga issue ko, no? Na, gusto ko lang linawin na which is okay lang yan kasi wala naman ako dyan eh. Kayo yung nandyan, di ba? So, kung ano yung pinag-usapan nyo, yun na yun. So, which is ito talaga, nangyayari, which is normal talaga to sa industriya ng technician. So, kung baga sa bayan nyo or sa bahay nyo or sa area nyo, merong mga marites dito naman sa laptop repair industry. May mga marites naman talaga. Minsan, minsan pa nga, marites lalaki, di ba? No? Technician pa, no? So, sa akin, gusto ko lang linawin, no? Gusto ko lang linawin about yung issue na parating sa akin, no? Na which is ang issue ko daw is price drop daw ako sa mga serbisyo na binibigay ko. So sobrang baba. So ang meaning nun parang binabagsak ko yung industriya ng laptop repair kasi baba nga. Kasi yung iba pinipilit nilang tinataasan daw para makatarungan naman daw. Yun nga lang para sa akin, yung sobrang taas kasi na yun, parang nagpapahirap siya eh. Which is minsan sa totoo lang ako, kung bakit ako nagbibigay ng mababang presyo. Kasi gusto ko maging masaya yung customer ko. Kaya nga nakalagay dyan sa business ko, laptop repair services. So, service, no? So, nagbibigay ako ng serbisyo. So, kumbaga, in a good way, yung makakuha ako ng customer satisfaction or happy customer, no? Yun yung gusto kong ma-meet sa negosyo ko. So, regards naman sa price drop, so to lang, wala namang batas about doon eh, na kailangan ganito standard yung price na ibibigay, di ba? So, walang batas na nagpapatupad na ganito yung price mo. Nasa inyo na yan, dalawa, no? Nasa yung dalawa na yan ng technician at saka yung customer or yung client, no? Nasa pag-uusap nyo yan kung paano kayo magkakasundo sa presyo. Depende na rin sa value doon na ginagawa, no? And then, payo ko lang din sa mga kapwa ko technician or yung gusto pang magti-technician. So, I think wag niyong pakialaman yung mga price ng mga other tech. Kasi wala naman talaga kayong karapatan na baguhin yun. Desisyon nila yan eh. Presyo nila yan eh. So, meron silang sariling diskarte. So, para naman sa akin, ang diskarte ko lang kasi, kailangan kong magkaroon ng maraming clients at magustuhan nila yung serbisyo ko. So, ang way ko is magbibigay ng yun nga, hindi naman mababa, makatarungan para sa kanilang presyo. Para maging masaya sila. So, yun yung mission ko talaga. At saka yung vision ko naman, sana tuloy-tuloy yung pasok or may mga client ako na nagpagawa na sa amin at babalik pa rin siya. So, yun yung purpose ko kung bakit ako nagda-drop price. Kasi masaya sila eh. Nakaka-discount eh. 'Di ba? Nakakamura sila. Nasa akin kung pwede kong taasan, pwedeng hindi. Pero minsan, mas lamang ako nagbibigay ako ng mas mababa. Kasi gusto ko masaya yung customer ko. Gusto ko masaya yung client ko sa serbisyo na binibigay ko. At same time, minamaximize ko na yung capability ko, yung serbisyo na binibigay ko. Inaayos ko na. Mas mahigit pa yung output kaysa dun sa labor na natatanggap ko. Masaya ako dun. So, payo ko lang sa mga technician, wag nyo yun ang pakialaman yung mga, kasi walang batas eh. Tapos, ayun nga, parang yun pa yung way na para pabagsakin ako. Kasi yun nga, parang sinisiraan ako na, kasi ang baba ko talaga maningil. Hindi tulad sa iba. So, sa akin, okay lang. Wala akong pakialam kung anong pinagsasabi nila, o ano yung mga bad side na pinag-uusapan nila about sa akin. And then, regards naman din sa mga issue ko sa other tech na, kasi nagsimula to dahil hindi ako nag-attempt na makipagkaibigan sa ibang tech. Hindi ako na
hindi ako sumasali ng ibang group, no? Hindi ako nag-attend ng mga training, sa mga training mga training ng seminar training. So hindi ako nag-attend ng ganyan, ng mga training na ganyan, mga event na ganyan. Kaya lakas loob ako mag-video kasi wala akong utang na loob about sa mga ibang technician. So ang sa akin, totoo lang, focus ako sa customer at sa negosyo ko. So, o nga pala, ako pala si Macmac, or minsan tinatawag nila akong Maisel sa pangalan ko, sa totoo kong pangalan. At ako yung may-ari ng Laptop Repair Services .ph, at meron akong pwesto dito sa malapit sa Rizal Avenue, Arpapa LRT Station, sa ilalim lang, northbound side. So, gusto ko lang linawin na isa po akong technician at isa rin po akong negosyante at isa po akong semi-entrepreneur. So, gusto ko lang linawin din sa mga kotek ko na iba yung sistema na ginagamit ko sa negosyo. So, ang sistema na ginagamit ko sa negosyo ay nagtatayo ako ng mga manpower sa business ko. Like, meron akong technician, meron akong parts controller, meron akong programmer, meron akong HR, meron akong accounting, and then registered to sa BAR. Ni-fulfill ko na yung requirements sa government para sa legitimacy ko. So, legit to. So, yun yung pinagkaiba ko sa other tech. So, which is yung mga ibang tech, which is temporary, hindi mo na registered. Kasi, ganun talaga ang negosyo. Hindi mo muna pwedeng i-register yan. So, sa akin lang, bago nyo ako pag-usapan, sana isipin nyo kung kamusta yung business ko. Dapat isipin nyo kung ano yung formation ng business ko, na hindi nyo ako pwedeng ikumpara sa mga ibang technician na yung unregistered. So, itong negosyo ko kasi na to ay talagang sumusunod sa legal na batas ng Pilipinas. Kasi, which is kapag kumikita ka sa Pilipinas, automatic yan. Kakaroon ka ng, or kumikita ka, nagkakaroon ka ng permit. Kailangan mo magbayad ng tax. Which is normal. Walang issue doon. Para sa, kumbaga, fund ng Pilipinas natin yan. Para makapag-develop pa sila ng mga ibang project. So, yun nga, regards naman sa mga issue, sana wag nyo namang pakialaman yung mga bagay-bagay na naririnig nyo. Focus kayo sa customer at saka sa business nyo. So, yun nga lang, mali yung tingin nyo sa akin or tingin nyo sa laptop repair services, na baka tingin nyo, parang putsi-putsi na technician lang or parang kanto-kanto lang. So, sorry, hindi po kami ganun. At saka wala po kaming kinakampihan at tinatangkilikan ng mga technician na kumbaga maging kaibigan namin na close friend. Ito talaga, which is kilala, pwede. Pero yung kino-close ng laptop repair services at naging parang business partner, sorry, hindi ako focus sa mga technician. Hindi ako kumikita sa mga technician. Kumikita ako sa client. Kaya kailangan kong pumuko sa client kasi si client ang nagbibigay ng sahod para sa amin. At kailangan kong alagaan si laptop repair para makapagbigay naman ng maayos na serbisyo, mura at affordable sa mga Pilipino, no? So, yun lang ang aking gustong linawin. So, bye-bye.